masarap pong umawit at magpuri sa ating Panginoong Diyos. Glory to God. So, ang ating pong mensahe ngayon ay matatagpuan sa John chapter 16, verse 31 to 33. Na ito po ay pinamagatan po nating peace in the midst of trouble. Ayan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sino po ditong naka-experience ng kaguluhan sa buhay? Lahat po tayo. Amen? Vulnerable po tayo hanggat nandito tayo sa lupa. Marami po talagang kaguluhan. Yan po ay sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disciple. Basahin ko lang po ulit mga kapatid. Nasabi dito sa verse 31, Jesus answered them, "Do you now believe? Look, the time is coming. Yes, has already come, that you will be scattered, each to his own, and will leave me all alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have told you, that in me you might have peace. In the world you will have tribulation." Sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Pakisabi pong kapighatian. In the world you will have tribulation, but take courage, I have overcome the world. So makita natin mga kapatid, na mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsabi sa atin na sa mundo mayroon talagang kapighatian. Mayroon talagang kaguluhan, lalo na po ngayon. Kung ating makikita at mapapansin sa social media, mga balita, ano po ang kalimitan o kadalasang napapakinggan o nababasa po natin sa social media? Minsan yung mga balita nagdadala sa atin ng pangamba. Tama? Kaya mag-ingat po tayo minsan sa inaalaw natin na pakinggan. Yan po ba ay good report or bad report? Minsan may mga balita, may mga salita, may mga nababasa tayo na nagdadala sa atin ng pag-aalala. Lalo na po nitong giyera. Amen? Napaka-trending po nito ngayon. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, yung mga balita na yan, hindi natin maikakaila na kung kadalasan ay nagdadala po ng pangamba sa buhay ng tao. Amen po ba? So makita natin mga kapatid, na dito sabi ng Panginoon, na mismo ang ating Panginoon, ang sabi niya, sa mundo meron talagang kapighatian. Lalo na kapag ikaw ay Kristiyano. Lalo na kapag ikaw ay mananampalataya. Kasi ito po ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tagasunod. Kasi bawat tagasunod ni Kristo makaka-experience ng kapighatian. Amen. Ikaw po ba ay nakaranas na ng kapighatian o trouble sa buhay mo regarding sa pagsunod mo sa Panginoong Jesus? Amen? I believe lahat ng Kristiyano, lahat ng manampalataya, kapag sumunod kay Kristo, ma-experience po talaga ang mga bagay na ito. Yung laitin ka dahil sa pagsunod mo kay Kristo, yan po ay tribulation sa buhay mo. Amen? Yung tiniis mo, yung kahirapan, alang-alang lang kay Kristo, yan ay kapighatian sa buhay mo. Amen? Even si Moises, alam po natin yung kwento ni Moises, tiniis niya yung kahirapan, alang-alang lamang sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Even si Jesus, mas lalo na po ang ating Panginoong Jesucristo, tiniis niya ang lahat ng hirap para lamang sumunod sa kalooban ng Diyos. So dito po mga kapatid, una merong binigay ang Panginoon na tribulation o kapighatian dito sa mundo. Ma-experience yan ng lahat ng tao. Hindi lang believers, kundi unbelievers. Amen? Pero tingnan po natin mga kapatid, hindi lang po yan yung sinabi ng Panginoon dito sa talata na ating nabasa, meron din siyang ipinangako na sa kabila ng kapighatian, merong kapayapaan. Amen? Hallelujah! So sabi niya, in the world you will have tribulation, but take courage. I have overcome the world. So, una, ang kapighatian ay totoo. Na-experience, nararanasan. Pwede mo siyang maramdaman, pwede mo siyang mapakinggan, pwede mo siyang makita, totoo yan. Pero hindi lamang po nagtatapos doon. Kasi mismo ang Panginoon, meron siyang pinangako. Sabi niya, but take courage, I have overcome the world.
Anong ibig sabihin nito? Pag ikaw ay tagasunod ni Kristo, anumang ma-experience mo, anumang mapakinggan mo, mapagtatagumpayan mo yan. Amen. Hallelujah. Tulad sa mga unbelievers, kapag napakinggan nila yung gera, anong impact nito sa buhay nila? Paano na lang yung ganito? Paano na lang kung padalhan tayo ng missile dito sa Pilipinas? Minsan nag-aaway pa doon sa social media. Bakit kasi si Ferdinand Marcos yung naging pangulo? Diba? Yung mga maka Duterte at maka Marcos nag-away na doon sa social media. O sige, kung kayo'y matatapang, kayo na lang ang lumaban. Basta kami, hindi kami aaway, hindi kami makikipag-away. Anong mapapala ng Pilipinas kung makipaglaban? Alam nyo po, kapag kalooban ng Diyos, kahit anong pigil natin, mangyayari yan. Amen. Pero ang pangako, kahit mangyari yan, meron kang kapayapaan. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya yung mga unbelievers, kapag makarinig, paano na lang? Ang dala sa kanila, nag-aalala sila. Nagugulumihanan. Natataranta o nararattle. Paano na lang yung ganito, paano na lang. Pero ang isang Kristiyano na may kapayapaan na galing sa Diyos, payapa ka. Kasi alam mo, yan ay tanda lamang ng muling pagbabalik ng Panginoon. And you believe with all your heart na iingatan ka ng Diyos. Amen? Pumalakpak po yung glory to God. May pananampalataya na ikaw ay iingatan ng Panginoon according to the book of Psalms 91. Di po ba? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. So makita natin mga kapatid, na kahit sa gitna ng kaguluhan, merong kapayapaan. Kaya ang ibig sabihin ng kapayapaan, peace is not the absence of trouble. Hindi dahil wala kang kaguluhan, payapa ka. Hindi yun tunay na kapayapaan. Ang totoong kapayapaan na galing sa Diyos, na kahit merong kaguluhan, payapang puso't isipan mo. Yun ang totoong kapayapaan. Kasi ang tao ngayon, kapag may pera, payapa. Kapag walang kagalit o walang umaaway sa kanya, payapa. Pero subukan mong awayin. Sinaylinda ngayon, payapa. Oh, pasyal-pasyal. Ano, example lang niya. Pasyal tayo. Kumbaga tayong tao ba? Amen. Si Nanay Linda kasing nakita ko, kaya siya ngayon gagawin kong example. Halimbawa, si Nanay, payapa siya kasi wala siyang kaaway. Ngayon, yung nagtaon sa kanya, di inaway na siya. Kasi nangungulit daw si Nay Linda. Kaya inaway siya ngayon. Ngayon, kapag pinatulan na ni Nay Linda, yung nangaaway sa kanya, sa tingin nyo, meron pa siyang kapayapaan? Nakita nyo po yung point, mga kapatid? Kaya yung totoong kapayapaan, hindi dahil sa wala kang problema. Yung totoong kapayapaan, hindi dahil sa may pera ka, subukan mong alisin yung pera mo, Nay Purita. Iwan ko lang kung hindi mo aawayin si tatay. O, di ba? Amen? Aawayin niya raw. Lalo na ngayon, walang ginagawa si tatay kasi nakaiga na lang. Baka yung sasabihin niya, wala na akong pera, bubangon kayo, magtrabaho ka. Diba? Kaya yung peace, makita natin sa Bible, ang kapayapaan, hindi dahil sa wala kang problema. Yung kapayapaan, hindi dahil sa meron kang makain. Paano kung subukin ka na wala kang makain isang araw? Amen? Halimbawa, si Mrs. kasi alam natin na si Mrs. talakera eh. Kung totoo kaya yun? Yung kasi ang naibaon sa atin. Kapag si Mrs. ay mapalabunganga, subukan natin yung kapayapaan ng Mrs. Kapag si Mr., si Brother Dennis, walang maintriga. Payapa pa kaya Sister Vivian? Nung dati-dati, kapag nagbubulkanize si Brother Dennis, merong perang na iririmit, napakasaya ni Sister Vivian. Wow, praise God! Wow! Glory to God! Napakapayapa ko ngayon. Pero subukin ni Lord na walang na-flat na gulong. Walang na-flat na gulong, walang nagbabulkanize. Tapos sa loob ng isang linggo, siyempre ang kapayapaan na susubok minsan. Isang araw, wala pa. Wow, okay lang yan kasi ganyan talagang business. Tapos lumabot ng 2 araw, 3 araw, aba, nag-iba na ang hitsura ni Sister Vivian. Nakagusot na yung mukha. Inaway na ngayon si Dennis. Ano ba yan, Dennis? Bakit wala tayong income? Ay, iba na lang ang gawin mo. Dapat ganito, ganyan. Sideline ka muna. Mangisda ka muna. Kita nyo? Oh, magaling daw mamingwit. Kita natin, ang kapayapaan, ang totoong kapayapaan, hindi nakadepende sa magandang sitwasyon na yung nararanasan. Tingnan nyo si Lord.
Sa Matthew chapter 8, verse 23 to 27, sino pong may alam ng kwento? Nung si Lord, kasama niya yung kanyang mga disipulo. Sila po ay nasa bangka. Dumating ang bagyo. Anong ginawa ni Lord? Natutulog. Okay? Natutulog. Kita nyo, meron po yung simbolo mga kapatid. Yung mga kasama niya sa bangka, naratal na. Nag-aalala na. Kumbaga para bang sa Pilipino ba, kapag makita mo yung kasama mo sa bahay na walang ginagawa, ikaw laging may ginagawa, nagrereklamo ka na. Ano ba ito? Ako panay trabaho, ito tulog ng tulog. Kung tayong mga tao, nagrereklamo na tayo. Pero tingnan nyo, natutulog. Yung mga disipulo niya, nagkakagulo na. Naratol na, nag-aalala na. Ang ginawa ng disipulo, ginising ang Panginoong Jesucristo. Panginoon, tulungan mo kami. Mamamatay kami. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Kayong mga kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo natatakot? Ano yung sumisimbolo ng pagkatulog ng Panginoon? Hindi dahil ang Panginoon walang pakialam sa kanyang mga disipulo, kundi gustong ipakita ng Panginoong Jesucristo na anumang sitwasyon, sa anumang sitwasyon ng buhay, anumang bagyo, kaguluhan sa mundo, merong kapayapaan. Kaya sabi ng Isaiah chapter 9, He is the Prince of Peace. Si Lord hindi nakikilos sa anumang sitwasyon, sa anumang kaguluhan, kasi siya yung hari ng kapayapaan. Tingnan nyo yung mga disipulo, kahit kasama nila yung hari ng kapayapaan, pero magulo pa rin yung isipan at puso nila. Wala silang tiwala. Kaya makita natin mamaya how to experience the peace of God. Kasi although alam nila nandyan si Kristo, pero hindi sila payapa. Bakit? Kasi kita nyo, kulang sila sa pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, kayong kulang sa pananampalataya. Even kasama nila si Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Kasama ba niya si Lord? Tayo minsan kahit alam natin, Lord, you are with me. Pag may gera, uy, ano ko, lagot, may missile. Nag-aalala. Amen? Bakit kaya po mga kapatid? Yung mga experience natin, yung how to experience the peace of God. Hallelujah. So peace is not the absence of trouble. Si Jesus, kahit may bagyo na, malalakas yung alon, malalakas yung hangin, pero natutulog. Kasi payapa siya. Amen? Payapa yung puso't isipan niya. Kasi siya yung may control ng lahat ng bagay. Hello? Alam niya sa sarili niya, siyang lumikha ng hangin, siyang lumikha ng alon, siyang nagpahintulot ng bagyo. Sa tingin mo, maapektuhan siya? No. How much more tayo? Kasama natin yung creator ng lahat ng bagay. Tayo po ba'y mangangamba? Kasama natin yung lumikha ng bagyo. Alam natin kontrol niya. Kaya meron talagang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Amen? Hindi dahil payapa, hindi dahil kami ni Sister MJ, oh, may pera kami, wala kaming problema, maayos. Yan ba itotoong kapayapaan? Paano kung ipahintulot ng Diyos na mawalan minsan? Aawayin na kaya ako ni Sister MJ? Yan kasi, pastor ka pa kasi ng pastor. Di ba? Oh, pero alam nyo, nung bago-bago pa lang kami, talagang tatakbo na kami. Kasi nung lumabas na si Abiel, syempre, meron talagang mga magulang na nag-aalala. Ano ba yan? Paano na lang yung kinabukasan ng anak mo? Tapos nagsara pa yung parisan namin noon. Kaya, nasabi ko yata kay Bishop noon na babatsi na kami, pupunta na kami ng Pampanga. Kasi doon, merong pangako. Oo, nag-aalok sa amin. Dito na lang kayo kasi will supply kayo. Siyempre tayo naman, dito tayo nilagay ng Diyos. Pero that time mga kapatid, merong laban-laban. Kasi naiisip ko noon, kahit nandoon kami sa Pampanga, nagagawa ko pa rin yung evangelism. Hindi maapektuhan. Pero alam nyo po, kapag dito ka talaga inilagay ng Diyos, hindi ka talaga maaalis. Amen? May alok sa amin, matindi po yung kahirapan namin. Ultimo piso, totoo po yun. Ultimo piso, walang-wala kami. Tapos mayroon na kaming pamilya. Paano yung kalagayan namin noon? Pero alam nyo mga kapatid, talagang pagsubok ang lahat ng bagay.
para subukin yung totoo nating paglilingkod. Amen. Hallelujah. Glory to God. So peace is not the absence of trouble. Sabi dito sa aking naisulat, mga kapatid, at alam kong napapakinggan nyo na rin ito. Amen? Kumbaga, ang mensaheng ito'y nagpapaalala rin sa atin minsan sa mga taong naka-encounter na po ng ganitong pananalita. Ang kapayapaan ay hindi dahil sa walang kaguluhan. Ang totoong kapayapaan kapag ikaw ay sa kaguluhan. Minsan nga kapag magkaaway kayo ng misis mo, ano yung stand mo? Minsan ako dyan nasusubok. Amen? Kapag awayin ako ni Mr. MJ, pagpapatulan ko, nako, wala na. Di po ba? Amen? Naunawaan niyo po, mga kapatid? Pero ang taong mapayapa, kahit pala kapag inaaway, kailangan payapa ka pa rin. Yun pala yung taong may kapayapaan. Amen. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So sa John chapter 16, sa unang talata, ang kapigatian ay totoo. Kasi in this world, you will have tribulation. Yan, na-experience natin yan. Pero sa pangalawang talata, but take courage, I have overcome the world. Although merong tribulation, pero may pangakong kapayapaan. But take courage, I have overcome the world. Sabi ng Panginoon, ano po yung maaari ating mga experience? Marami tayong na-experience na kapighatian sa buhay natin. Mga trouble sa buhay natin. Mga pagsubok na ating nararanasan. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, but take courage, lakasan ninyo ang inyong loob. Si Lord mismo nagsabi, lakasan ninyo ang iyong loob kasi tayo bilang tao kapag may mga pagsubok, nandun tayo sa sulok. Anong ginagawa? Umiiyak. Nagsi-self-pity. Di ba? Pag may pagsubok, kapag pinahintulot ng Lord, dumaan ka sa kawalan, Lord, mahal mo ba talaga ako? Di ba? May mga ganun na agad pumapasok sa isipan natin. Anak mo ba talaga ako? Kagaya po ng kwentuhan namin nila Sister Rachel nung sa labas. Nung kumain tayo, pumunta tayo ng yun ay joke-joke lang naman pero nababanggit ngayon, no? Biro-biro lang naman yun pero nadadala sa preaching. Galing po kami, for your information, mga kapatid, kami po ay galing ng anniversary. Napakadaming handa. Hindi na lang ako mag-mic. Napakaraming handa. Pero, nabalitaan na lang namin, ang ilan sa mga dumalo, sumakit yung tiyan. Opo, kasi po parang merong nakontamina na pagkain. Kasi parang nabilad sa araw o ganon. Merong isang putahe po yata doon. Ako that time, praise God, niligtas talaga ako ng Diyos. Sabi pa ni si Rachel, oy, bakit ikaw lang yung mahal ni Lord? Kasi that time, wala akong ganang kumain. Pili lang yung kinain ko. Naisip ko pa ngayon, yung cauldron ba yun? Yung binilog na ano? Anong tawag nun, Sister Irene? Cordon. Oh, cordon, tsaka chicken joy, pinarito. Tapos yung chop suey. Tsaka yung biko, napakasarap. Biko. So yun ang kinain ko. Tapos, yung mga kasama ko sa guwan, nagsakitan na yung tiyan. Si Pastor Rolly, nabalitaan ko, 7 beses pa. Biblical yun, 7 times. 7 times sumakit yung tiyan. No? O anong kinain nila? 2 lang yung salarin doon. Yung kaldereta ba yun? Apritada, tsaka yung igado. O, 2 lang. Pero di ko alam kung alin doon. Basta 2 lang. Kasi yung 2 na yun, hindi ko kinain. Niligtas talaga ako ng Diyos. Sabi ni Sir Russell, bakit ikaw lang yung mahal ni Lord? Yun po ay joke-joke lang, ano? Kasama lang po sa tawat. Pero mahal tayo ng Panginoon. Amen? Mahal po tayo. Wala nga tinatangi ang Lord. Walang favoritism. Tama, ano, Sir Russell? Yung sabihin ko, ako lang yung love ni Lord. Pati si Brother Mario Bishop? Walang epekto? Kasi ano na yung, ano yun, immune na. Kinain niya po yan. Kaya immune na yung ano nun. Marami ng pagsubok na dumaan sa buhay niya. Kumbaga, tumagal na yung sikmura niya. So, yun yung mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, dito sa pagtutuloy po natin mga kapatid, sabi niya, but take courage, lakasan ninyo ang inyong loob. I have overcome the world. Kaya ang mga tagasunod ni Kristo, magtatagumpay din sa anumang sitwasyon ng kanyang kinakaharap. Kasi si Jesus, hindi naman niya sasabihin ito sa atin kasi si Lord nga, He is our greatest example. Amen? Siya yung pinakadakila nating halimbawa. Kung ano yung hinarap ni Lord na pwede mong harapin, mapagtatagumpayan mo rin yan. Exempted lang doon sa pagpapako sa krus kasi si Lord lang yun nakagawa noon.
Hindi mo na pwedeng, lalo na ngayon, mahal na araw ng relihiyon. Banggitin ko na rin, wala tayong mahal na araw. Araw-araw sa atin banal. Amen? Wala tayong pinipili, wala tayong tinatangi na araw. Na sabihin natin, ay, mahal na araw ngayon. Ha? Ang totoong mahal na araw, yung nabubuhay kang banal araw-araw. Yun yung holy day. Amen? Pero ang reliyon din nyo ngayon, mga kapatid. Kaya baka may maisipan sa inyo magpapako sa krus, ha? Huwag nyong gawin. Ginawa na ni Lord. Parang awa nyo na. Ginawa na ni Lord. Kasi sabi ni Lord, it is finished. Bago malagutan si Lord ng hininga, ang sabi niya, it is finished. It is done. Tapos na. Tapos, gagayahin mo pa? Di po ba? Tapos na ginawa na ni Kristo ang kaligtasan. Ang kailangan mo lang manampalataya, sumunod sa Kanya. Pero ang tao ngayong relihiyon ngayon, kailangan mong pako, ang tawag yan, pinitin siya. Di po ba? Yan po ay maling katuruan, mga kapatid. Kasi pinapahiya mo yung ginawa ni Kristo. Ibig sabihin ba, hindi sapat ang ginawa ni Kristo sa krus? Para dagdagan mo pa? Sabi ng Bible, sumpain ang sino mang magdagdag. So kung ganun na kailangan pandagdagan, ibig sabihin pinapakita mo lang sa Panginoon, Lord, hindi pa sapat ang ginawa mo. Kailangan para maging sapat, kailangan gawin ko rin yan. No, mali pong kaisipan, mga kapatid. Kaya kung meron, Brother Richard, pag gawin mo, wag mong gawin, ha? Tsaka baka hindi kayanin ng krus. Amen. Hallelujah. Okay, so tayo po ay magpatuloy, mga kapatid. So merong tribulation, maaari kang makaranas, maaari kang maka-experience ng kipigatian, problema, pagsubok sa buhay, kasi walang taong walang kahirapan. Hello? Kasi ang alam ko kasi dati, Bishop, kasi lagi kong naririnig sa pastor, kapag sumunod ka kay Kristo, gaganda ang buhay mo. Yun yung tumatak sa isipan ko noon. Kapag sumunod ka kay Kristo, gaganda ang buhay mo. Kaya mag-iingat tayo minsan sa sinasabi natin. Kasi nag-e-expect yung tao. Nag-e-expect yung mga nakakarinig. Kaya kapag naka-experience sila ng kahirapan, yun ba ang Diyos ninyo? Kala ko ba ganun? So nag-doubt na sila. Kailangan maging balance tayo. Although pinangako ng Panginoon yon, pero ang sabi ng Bible, ang sino mang susunod kay Kristo makakaranas ng persecution. Makakaranas ng kahirapan. Hindi dahil sumunod tayo kay Kristo, gaganda na ang buhay natin, ay purita. Gagaling na si tatay. Di ba? Na lahat ipagpipray mo ay mangyayari. Hindi, bakit? Naalala ko, Bishop, nung pumunta tayo kay Bishop Tabaco. Bakit gano'n na lang yung mga may sakit na pinagpipray namin, namamatay? Oo. Kaya siya natakot na raw siya na ipagpray yung may sakit, baka mamatay. Kasi pansin niya, kapag pinagpipray niya, namamatay naman. Pwede tayong mag-pray, pero kalooban pa rin ng Diyos ang mangyari. Amen? Kung, kita nyo, kasi laging sinasabi ng may mga pastor noon na pagkaalam ko, kapag sumunod kay Kristo, pakagandahin niya ang buhay mo. Pero nung hindi ko naranasan, ganun ba? Pero samantalang sa mga disciple ng Panginoon, na-experience nila ang iba't ibang kahirapan. Yung iba sa kanila, pinutulan ng ulo. O ngayon, kung kukwestiyonin mo, kala ko ba, pag susunod ka kaya sa Diyos, gaganda ang buhay mo. Wala kang mararanasan na kahirapan, pero bakit ganitong nangyari sa mga disciple? Yung iba sa kanila, hinati. Di po ba, Bishop? Hinati yung katawan. Yung iba sa kanila, di ko alam kung kumukulong kawa po yata. Yun po ang nangyari sa mga unang disciple ng ating Panginoon. Kaya kung tayo, mga kapatid, kung ipahintulot man ng Diyos, na meron tayong kapagitian, yan po ay kasama sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen? Dalhin man tayo sa mga pagsubok, kahirapan dahil kay Kristo, yan po ay kasama sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Kasi yan din po ay ginagamit ng Panginoon para i-refine tayo. Para dalisahin tayo. Kaya sabi ng Peter, yung mga pagsubok ay para tayong idinaan sa apoy. Hello? Para dalisahin. Kasama po yan, mga kapatid. Para tistingin, para subukin. Yung ating pananampalataya, kung gaano katotoo, kung gaano kadalisay. Amen?
Kasi alam natin, minsan yung love natin sa Lord nasusubok, I love you, Lord. Minsan may mga worship song, paiyak-iyak pa tayo, I love you, Lord. Opo, Lord, mahal kita. Diba? Pero pag subukin na, doon na natitisting. Kaya ang mga pagsubok yan po ay pagdadalisay sa ating pananampalataya. Yung kahirapan, kapigatian, yan din po, ay ginagamit yan ng Panginoon. Kaya nga, all things work together for good to those who love God according to His will and purpose. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Now, meron pangako ang ating Panginoon na kapayapaan. Lalo na ngayon sa umaalingaw-ngaw, sa sanlibutan, sa paligid, sa mga balita. Where can we find peace? Saan natin matatagpuan ang sinasabi ng Panginoon na kapayapaan? Tandaan po natin, sa mundo walang totoong kapayapaan. Aasa ka sa pera? Ang pera mawawala. Aasa ka sa yaman? Lahat ng yan may katapusan. Kita nyo, walang inoffer na ibang bagay o ibang tao ang ating Panginoon. According to verse 33, these things I have told you so that in me, pakisabing in me, in Jesus, sabi niya, these things I have told you so that in me you might have peace. Sa madaling salita, only in Jesus can we find peace. Wala nang iba. Ang taong labas kay Kristo, walang totoong kapayapaan. Pero ang taong na kay Kristo, may totoong kapayapaan. So where can we find peace? Only in Jesus. In John 14 verse 27, peace I live with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled. Do not let it be afraid. Mismo si Jesus, ang kapayapaan ko, ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Although ang mundo kaya niyang magbigay. Kaya nga sa Thessalonians, di ba? Merong peace and security. Pero hindi iyon yung totoong kapayapaan na galing sa Diyos. Only Jesus ang makapagbibigay ng totoong kapayapaan sa atin bilang isang mananampalataya. Anong kailangan lang? Kailangan mo si Jesus. Kailangan natin ang Panginoon. Kung gusto mo ng totoong kapayapaan, manatili ka kay Kristo. Huwag kang lumayo kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo kasi siya lang ang may kapangyarihan na bigyan ka ng totoong kapayapaan. Kasi ng pangako ng Panginoon. These things I have told you so that in me, you might have peace. Only Jesus can give us true peace. Amen? Only Jesus, mga kapatid, tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay sa atin ng totoong kapayapaan. Now, how to experience this kind of peace? Sa Matthew 8, verse 23 to 27, although kasama nila si Lord, pero tingnan nyo yung mga disciple, na-rattle, nagkaalala, Panginoon, mamamatay kami. Kasi nakatingin na sila sa nangyayari, tama? Isang ganun din tayo. Kasi sabi ng Roma chapter 5 ba yun, verse 7, we walk by faith and not by sight. Kaya yung mga disciple nakatingin na sa paligid sa mga nangyayari. Kaya ang nangyayari, apektado sila. Pakiramdam nila, mamamatay na sila. Pero anong sagot ni Lord? Kayong mga kaunti ang pananampalataya, bakit kayo natatakot? So how to experience this kind of peace na galing sa ating Panginoon? Number 1, Jeremiah 32 verse 27. See, I am the Lord, the God of all those living. Is there anything too hard for me? Madaling salita, trust in God's sovereignty. Sabi ng Bible, Jeremiah 32 verse 27, walang mahirap sa Diyos. Kaya anumang sitwasyon na meron tayo, anumang kahirapan, anumang nararanasan natin na hindi maganda sa atin, ang sabi dito, kailangan mong magtiwala sa Diyos.
Dahil walang hindi kayang gawin ang Diyos. Imagine ang buong mundo, sabi nga ng Facebook, mga quote po doon, mga Kristiyano din na nagko-quote na inilalagay doon sa social media, ang buong mundo nilikha ng Panginoon sa loob lang ng 6 na araw. Sa loob ng 6 days, ha? Imagine, sa loob ng 6 days, nilikha ng Diyos ang buong mundo. Tayo kaya ngayon, mga kapatid, kaya ba natin gawin yon sa loob lang ng 6 na araw? Ang buong mundo, likhain natin? Napakahirap. Kahit nga ang bahay ngayon, parang ang tagal na gawin. Amen? Tapos, buong mundo pa gagawin lang sa loob ng 6 na araw. Yan ang magagawa ng ating Diyos. Kung nalikha ng Diyos ang buong mundo sa loob ng 6 na araw, ano kayang magagawa niya sa iyong sitwasyon ngayon? Amen? Hindi ba niya kayang kumilos sa anumang nararanasan mo ngayon? Ang kailangan lang magtiwala ka sa Diyos. Umasa ka sa Panginoon. Kasi pag once na ganito ang puso natin, merong kapayapaan na mangingibabaw sa puso mo. Tingnan yung disciple, kasama nila si Lord, pero bakit natatakot sila? Anong problema? Wala silang tiwala sa kasama nila. Pakisabi, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Panginoon. Pagkasama natin ang Panginoon, kailangan may tiwala ka rin sa kasama mo. Minsan ng tao, kahit kasama mo, wala kang tiwala. Di ba? May kasama kang tao na alam mong mandurugas to. Ito, nilaglag ako. Naku, nilaglag ako itong nakaraang taon. Kahit kasama mo, pero wala kang tiwala. Di ba may ganon? Pwede mong kasama yung tao, pero wala kang tiwala. Kaya may mga Kristiyano din, kasama nila si Lord, wala pa rin tiwala. Pero sa atin, iba. Kung gusto mo makaranas ng totoong kapayapaan, alam mong kasama mo si Lord, kailangan mo magtiwala sa kasama mo. Kaya sabi nga sa Isaiah, di ba? Lumakad man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Lumakad man ako, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Amen? Nagtiwala sa doon sa kasama niya. Kaya posible pala yun, Bishop, kahit kasama mo si Lord, pero kapag wala kang tiwala sa kasama mo, naguguluhan ka pa rin. Takot ka pa rin. Pero sa atin, kasama mo na si Lord, nagtitiwala ka din sa Kanya. Amen? Yun po yun, mga kapatid. Para ma-experience natin yung kapayapaan. Trust in God's sovereignty. Yung magagawa, God is in control. Pakisabi, God is in control. Kontrolado niya ang takbo ng buhay natin. Hello? Sabi nga, para tayong mga artista eh. Si Lord ang direktor. Amen? Alam niya na ang takbo ng buhay natin. Alam niyang mararanasan mo yan, Brother Dennis. Alam niya yan, Sister Vivian, Sister, lahat tayo. Amen? Alam niyang mararanasan natin yan. Control ni Lord ang lahat ng bagay. Kailangan lang, Lord, alam kong alam mo na ito. Magtitiwala ako sa iyo. Panginoon, nako, Lord, wala na kaming bigas, pero magtitiwala pa rin ako sa iyo. Panginoon, meron kaming bayarin, Lord, pero magtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen? Papalitan ng kapayapaan. Kaya merong peace kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos. Kailangan lang nating magtiwala sa Panginoon. Amen? Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing can be impossible. Sapagkat sa Diyos walang imposible. Ano mang na-experience natin, kayang-kaya yan ng Diyos na gawa ng paraan. Sa ganang atin, wala tayong magagawa. Tama? Pero kapag ang taong nagtitiwala sa Diyos, may malaking magagawa ang Diyos. Tingnan niyo yung Bible. Ang Lord kumikilos doon sa mga may pangangailangan, especially sa may mga sakit. Si Lord gumagawa doon, napapagaling niya, kasi nakita niya yung pananampalataya. Pero kapag walang makita si Lord na pananampalataya, hindi gumagaling yung may mga sakit. Pero kapag nakita ni Lord na meron kang pananampalataya o pagtitiwala, doon kumikilos ang Diyos. Pero kapag wala, hindi siya makakilos. Kaya sabi ng Bible, it is impossible. Hebrew chapter 11 verse 6 ba yun? It is impossible. Without faith, it is impossible to please God. Hallelujah.
For with God, nothing can be impossible. Sa Diyos, walang imposible, walang mahirap. Wala siyang hindi kayang gawin. Kaya kapag nagtiwala tayo doon sa Diyos, sa magagawa ng Diyos, anumang kailangan, anumang sitwasyon na gusto nating lusutan, malulusutan natin. Amen? Kasi nagtiwala ka. Sa atin, wala tayong magagawa, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, in Book of Jeremiah ba yun? Chapter 17, mapalad ang taong sa Panginoon ay nagtitiwala. Bago dumating yon, meron pang sumpain ng tao na nagtitiwala sa kanyang sariling kalakasan o sa kanyang bisig. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos magtiwala ka sa sarili mo. Kaya may mga salita ngayon, magtiwala ka sa sarili mo. Di ba? Parang contradiction doon sa sinasabi ng Bible. Bigyan lang, believe in yourself. Sabi nila, sabi ng mundo, just believe in yourself, you can do it. Pero sabi ng Bible, believe in the Lord, you can do it. Magtiwala ka sa Panginoon. Sa atin, wala tayong magagawa. Yung kakayanan natin may hangganan. Tama po? Yung kalakasan natin may katapusan. Yung yaman natin, yung pera natin may hangganan yan. Ngayon, nakikita mo pa lang, parang wow. Pero kapatid, huwag kang magtiwala sa pera. Kasi isang ganun lang ng Lord yan, wala yan. Kaya meron po akong naikwento noon na testimonya, merong isang napakayaman na Chinese. Nagkasakit. Dala-dala niya yung pera niya. Kasi talagang yung sabi ng doktor, mamamatay ka na. Kunti na lang yung buhay mo. Dala ng Chinese yung pera niya. Lord, doktor, itong pera ko, gawin mong lahat, gumaling lang ako. Pera niya, inalok niya ha. Bagbag po yun. Pero sabi ng doktor, pasensya ka na, wala na akong magagawa. So, maging ang pera natin, hindi dapat natin pagkatiwalaan. Lalo na ngayon sa panahon na ito, in these last days. Paano pag dumating si Lord? Maliligtas ka ba ng yaman mo? Amen? Kung magpadala ng missile, kaya mo bang gawing shield yung pera mo? Di ba? Hello? Kaya wag tayong magtiwala sa anumang meron tayo. Isa lang ang dapat natin pagtiwalaan, ang Diyos. Wala nang iba. Kasi sabi ng Bible, lahat ng bagay kumukupas. Pero ang Diyos, ang salita ng Panginoon, mananatili magpakailan pa man. Pangalawa, how to experience peace. Sabi doon, trust in God's sovereignty. Pangalawa, according to Philippians chapter 4, verse 6 to 7, be anxious about nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, make your requests known to God. Verse 7, and the peace of God. And the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and minds through Christ Jesus. Pangalawa, pray and seek God's presence. Gusto mo ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan, manalangin ka. Hanapin mo ang presensya ng Panginoong Sus. Sabi ko kanina sa kinut kong verse, Psalms 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ano yung sikretong lugar na yun? Yung presensya ng Diyos. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow, yung lilim. Yung lilim, di ba? Kapag ikaw ay makikililim sa puno, sa ilalim ng puno, anong ma-experience mo? Kahit matindi yung sikat ng araw, hindi ka matatamaan. Bakit? Kasi nasa lilim ka ng puno. Kahit hating tanghaling tapat, matindi yung sikat ng araw. Pero kapag ang tao ay nasa ilalim ng puno, sa lilim nito, hindi ka maiinitan. Bakit? Kasi merong proteksyon. Kaya kung gusto mo ng kapayapaan, kahit sa kabila ng kaguluhan, mga na-experience, naranasan, alam nyo, ang sakit kaya sa isipan kapag natutorture ka ng kaguluhan. Puro bad report na lang. Lalo na ako, hindi naman tayo lagi-lagi na sa ospital. Pero aminin nyo, minsan kapag lumalapit na yung doktor, kinakabahan na kayo kung ano yung finding. Di ba? Minsan nagja-judge agad sa sarili na to. Tulad nung nakaraan, sabi ko, appendix to. Wala pa nga sinabi ang doktor, appendix to. No, Sister Ayen. Sabi niya, baka katulad to kay Pastor Kevin. Di ba? Minsan nagkukonclude agad tayo eh. Minsan tinutulungan natin ang demonyo para mag-alala tayo, sa totoo lang. No? Sakit nandito ko siguro, atay to. Naku, bato ko, high blood ako.
Minsan yung mga ganun tayo, no? Minsan kinukonclude na agad natin yung pakiramdam natin. Pinaniwalaan agad natin yung pakiramdam natin, pero dapat pala hindi ganun. Mas paniwalaan natin yung good news. In Jesus' name. May naramdaman ako dito. In Jesus' name. Wala akong sakit. Yan sabi ni Lord eh. Amen? We are healed. Pero tayo kasi minsan kapag napiktuhan natin sa nararamdaman natin, wala. Yung dumi ko ngayon, parang madalang na lang siguro. May ano na ako sa colon. May mga ganun agad tayo. Pero we declare life. We speak life. Amen? Sa kabila ng ating nararamdaman. Kaya sa Proverbs chapter 18, di ba? Verse 21. Life and death are in the power of tongue. Although nararamdaman mo siya, pero kailangan natin magsalita ng positive. No, I am healed in Jesus' name. Amen? Amen. Maganda ang pakiramdam ko. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So pangalawa, pray and seek God's presence. Kung gusto mo ng totoong kapayapaan, lumapit ka sa Diyos by prayer. Kapag naguguluhan ka sa anumang mga bagay, pray. Amen? Lagi yang tinuturo sa atin, napaka-basic needs ng Kristiyano. Read your Bible and pray every day. Sabi nga ni Bishop, read your Bible and pray every day. Kaya kung tayo gusto natin ng kapayapaan, siyempre naramdaman mo na yung kaguluhan, rattle ka na, nag-aalala ka na, pray. Just pray. Seek the presence of the Lord. Kasi ang kapayapaan nasa presensya lang ng Panginoon. Amen? Yung kapayapaan nasa presensya lang ng Diyos. Kaya kung mag-pray tayo, hanapin natin yung presence ng Panginoon. Maramdaman mo yung kapayapaan. Sino pong naka-experience ng ganun? Amen. Isang patunay ng kapayapaan na galing sa Diyos, maramdaman lang ng tao kapag siya ay lalapit sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible in Philippians, di ba? 4 verse 6 to 7, be anxious about nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, make your requests. Make your requests be made known unto God. Ang sabi naman ng iba, kahit hindi ako mag-pray, alam na ng Diyos ang kailangan ko. Nag-quote pa ng Bible verse, sabi nga ni Lord dito, hindi mo pa hingin, alam na niya, so hindi ko na kailangan mag-pray. Kasi sinabi rin niya, diba, Bishop? Hindi mo pa ibuka ang bibig mo, alam na ni Lord yun. Pero mag-iingat ka, kapatid. Meron kang contradiction. Kasi sabi dito, make your request be made known unto God. Kailangan mong sabihin. Kasi yung sinasabi ni Lord na kahit bago mo pa ibuka ang bibig mo, alam na niya, ibig sabihin, lagi siyang nasa posisyon na tumugon kapag ikaw ay mag-pray. Yun ang gustong ipahiwatig ng Panginoon. Kagaya nung na-experience, nakwento ko na po nung nasa Samar pa ako, meron akong mga kasamang young people, kapag nagpipray, nakatikom ang bibig. Nakaganon lang. Wala kang maririnig. Parang nasa relihiyon pa rin, ano? May ganon minsan, may tahimik lang. Pero sabi ng Bible, let your requests be made known unto God. Kailangan mong banggitin, kailangan mong sabihin. Kaya nga merong word, there's power in confession. Kailangan mong salitain yun, mga kapatid. Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung pipi ba yan. Hindi naman pipi, di ba? Nakakapagsalita naman. So you want peace? You want to experience peace? Pray and seek God's presence. Lalo na in this end times. Lalo na sa ating panahon. Hallelujah, hanapin natin lagi ang mukha ng Panginoon. Pangatlo po, tatlo lang po ito ang aking isunulat, mga kapatid. Pangatlo, how to experience the peace of God. Isaiah 26 verse 3. Kanina po, nabanggit natin kanina, na dahil sa mga balita, minsan, nasasagap natin, napapakinggan natin, minsan naguguluhan yung puso't isipan natin. Tama? Dahil doon sa mga balita, alingaw-ngaw na napapakinggan natin. Kay Isaiah chapter 26 verse 3, sabi dito, you will keep him in perfect peace. You will keep him in perfect peace. Sino yung
makakaranas ng perpektong kapayapaan. Yung Bible po, perfect peace. Wow, matindi ito. You will keep him in perfect peace, whose mind rest on you. Sa King James, whose mind stayed on you. Yung mga taong nag-iisip sa Diyos, yung isipan na nanatili, kumbaga nagbubulay-bulay sa mga pangako ng Diyos, sa mga salita ng Diyos, meron silang totoong kapayapaan. Imagine ninyo ngayon, ang isipin ninyo, gera, labanan, supply ng krudo, supply ng gasolina, nagmahal na naman ang krudo, nagmahal na naman ang gasolina, ay! Naku, may bukid pa naman ako, kailangan pa naman paandarin yung makina. Ang mahal ng krudo, doble. Pag laging ganon ang nasasagap natin mga kapatid, sa tingin nyo may kapayapaan? Ang Bible nagsasabi, sabi dito, you will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you. Kapag ang isipan natin ay nagbubulay-bulay sa mga pangako ng Diyos, meron kang kapayapaan. Pero kapag iniisip mo, naku, nagtaas na yung gasolina. Kaya nakaraan, nag-panic buying yung iba. May sumagot naman sa Facebook, kami nag-panic lang, walang buying. Yung iba, panic buying, may pera eh. Kami dito, panic lang, walang buying. So kaya nyo, kapag nag-iisip tayo, problema tayo sa ganyan, sabi nga ng lingkod ng Panginoon, magmahal man ang bilihin, ang importante, meron tayong pambili. Kasi hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Pumalakpak po yung agree sa pangasalitang iyon. Amen? Kaya kung gusto natin ng kapayapaan, isipin mo ang salita ng Diyos. Yun ang isipin mo. Isipin natin yun. Kapag nag-iisip tayo sa problema sa mga nangyayari, apektado yung damdamin natin. Apektado yung sarili natin. Naguguluhan tayo. Lalo na may pagpapamilya tayo sa Middle East. Di ba? Pagka may magkamag-anak ka, may anak ka na nasa ibang bansa, na nandoon sa gitna ng gera. Kapag wala kang salita ng Diyos na pinangahawakan, kahit wala ka doon, parang nandoon ka na rin. Amen? Pero pag meron kang word of God, Lord, alam ko ang pangako mo, iingatan mo kami. Lord, alam ko, sabi mo sa iyong mga salita, dinirinig mo ang panalangin ng iyong mga anak. Kaya Lord, pinagpipre ko yung anak ko sa ibang bansa o sino man yan, na ingatan mo sila. Dahil nabasa mo, nalaman mo sa Biblia, ipinahayag ni Lord na anumang ipanalangin mo, diringgin niya, dahil anak ka niya, panatag ka, payapa ka. Amen. Kasi sinabi ng Lord yun eh. Kalagip doon yung pagtitiwala mo sa nasabi ni Lord. Pero kung wala kang tiwala sa sinabi ni Lord, wala pa rin epekto yun. Pero kung kapag nagtiwala ka doon, nanampalataya ka doon na mangyayari at gagawin ni Lord, mangyayari yun. Pero kahit nabasa at nabakinggan natin, pero wala kang tiwala, kaya sabi ng James, kapag ikaw ay double-minded sa iyong paghingi, nagdadalawang isip ka, huwag kang umasa na tatanggap ka. Kasi gusto ng Diyos, kailangan buo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, focus on God's promises. Kaya importante dito mga kapatid, na lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Lagi tayong nakikinig ng mga aral ng Panginoon. Kasi in times of trouble, sabi ng Bible, in times of trouble, our God is our present help in times of needs. Paano mangyari yun? Sa salita ng Diyos. Amen? Bawat trouble, bawat kapigatian na nararanasan natin, problema sa mundong ito, kapag meron kang Word of God, meron kang tagapagligtas. Amen? Kaya sabi doon, focus on God's promises. Para maiwasan mo at magkaroon ka ng totoong kapayapaan, focus lang tayo. Sabi dito sa King James, stayed, whose mind stayed on you. Na yung mga kaisipan na nanatili sa iyo, magkakaroon ka, hindi lang peace, perfect peace. Wow. Perpektong kapayapaan. Yun ang maranasan sa mga taong nakafocus lamang sa salita ng ating Panginoon. Kaya dito po, binibigyan ding halaga yung pagbabasa, pagbubulay-bulay at pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi pwede mong magamit yan sa panahon ng pangangailangan. Amen. Sino pong nagtitiwala na naniniwala na maaari mong magamit bawat salita na pinapasok mo sa puso mo sa panahon na kailangan mo ito?
Kaya sa Ephesians chapter 6, di ba? The sword of the Spirit is the word of God. Ang tabak ng Espiritu ay salita ng Diyos. So ngayon, ano po ang gagawin natin? Paano natin may apply ito? Sa kabila ng troubles, kapigatian, dalhin mo sa Diyos. Bring your troubles to God. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Dalhin mo ang lahat ng iyong alalahanin sa Diyos. Sabi dito, sapagkat siya'y nag-aalala sa iyo. Wow, sarap isipin yun. Ang Diyos nag-aalala sa atin. Pero ang kailangan lang, dalhin mo sa Diyos. Lahat ng iyong alalahanin, kabalisahan, dalhin mo sa Diyos. Sapagkat bakit? Si Lord care sa iyo eh. Meron siyang pagpapahalaga sa iyo. Meron siyang pakialam sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon, dalhin mo sa Kanya. Huwag mong suluhin. Pakisabi, huwag mong suluhin. Huwag nating suluhin, ibigay natin sa Diyos. Amen? Ang Diyos po ay nature niya na siya yung magdala sa lahat ng ating kabigatan. Ugali ng Diyos na gusto niyang pasanin lahat ng problema. Ganun po ang tatay. Tama? Amen? Ganun ang magulang. Tayo nga, may ganung ugali eh. Yung anak natin kapag nahihirapan, lalo na kapag nasa hospital, parang gusto mo ikaw na lang magkasakit, wag lang siya. Di po ba? May ganun din tayong ugali na namana natin sa ating Panginoon. May ganun tayong nature. Bilang magulang na nagmamahal sa ating anak na makita mo yung nahirapan yung anak mo, parang gusto mo, sana ako na lang, wag na lang ikaw. Kaya ang Diyos ganun din po sa atin mga kapatid. Alam ng Diyos na nahihirapan tayo, pero gusto ng Panginoon, dalhin mo sa Kanya yung kabigatan mo. Lord, naguguluhan ako. Lord, may ganito ako. Dalhin mo, isumbong mo sa Panginoon. Para mangyari sa atin yung kapayapaan, bring your troubles to God according to the Word of God. Then, choose peace over worry. Piliin mo ang kapayapaan kaysa sa mag-alala. Pwede yun. Amen? Pwede yun. Pwede kang mamili kung anong isipin mo. Tama? Meron tayong kapangyarihan na mamili. Kaya imbis na mag-alala, isipin mo na lang ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Isipin mo ang salita ng Panginoon. So mga kapatid, ang aking conclusion, peace in trouble is possible through Christ. Ang kapayapaan ay posible kahit sa kabila ng kaguluhan dahil kay Kristo. Kaya panatag tayo, dahil kay Kristo, meron tayong kapayapaan. At ipinahayag ito ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. So sabi ng ating Panginoon, take courage because I have overcome the world. This is the Word of God, mga kapatid. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon.